Finally, natapos ko na nga itong notebook ng anak ko. Pero yun nga lang, hindi nga niya magagamit sa school. Dahil kasalanan ko. Sa tagal kong pinag-isipan yung mga design at yung pagde-design dito on actual sa Canva, ay ito nga lang yung kakalabasan. At dahil dito nga ay nasayang lahat. Yung effort, yung pera at yung oras ng paggawa ko dito. At dahil nga sa pangyayaring ito, ay naisipan ko na nga lang i-let go yung paggawa ng ganitong project. As a first-time crafter, baka kasi na-hype lang ako sa mga napapanood ko. Since school time season dito sa Riyadh, nag-decide ako na gawing unang project is to notebook since yung preschooler ko ay papasok na nga this coming August. And I want to create something special for my kid. Kaya lang nga, hindi ko na perfect yung pagkat ng mga excess na notebook after ko siyang matupi. Based naman sa mga videos na napanood ko na mukhang napakadali, no need to rush to buy heavy equipment, especially yung flame cutter na isa din sa equipment na paggawa ng or pag-cut ng mga excess paper kapag na-fold mo na nga yung notebook. Ang pinaka-concern ko dito is yung pag-cut ng excess paper using cutter. Hindi ko ba ma-perfect yung pag-cut ng mga excess papers? As you can see, I'm wearing my compression sleeve here in my left arm. Means hindi ako pwedeng magbuhat using left arm ko and also yung mag-exert ng force using left arm. Kaya siguro during my cutting ay hindi nagpapantay-pantay yung pag-cut since yung effort or yung force nga na i-apply ko sa kamay ko ay hindi nga balance or equal. So at this point, hindi ko na ipupush yung paggawa ng mga DIY or customized notebook until makabili na ako ng rim cutter. So for now, I just need to move on and focus on other products na pwede kong i-offer sa aking clients. There is a saying na when paper meets possibilities, all is possible.